is it. Hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So ngayon magbibigay tayo ng point of view sa live ni Dodong Roel noong isang gabi pa. Actually, yung naki-birthday sila sa birthday ni Sir Frankie. Ayun, belated happy birthday Sir Frankie. Ayun, maraming salamat sa pag-imbita sa aming mga langga. I know they're having a good time. Busog sila, nabusog sa pagmamahala nilang dalawa. Ay. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Ida Vlog, Kalinga Prab, Ruel Malalag, Rachel Morales Vlog, at syempre, maraming salamat sa suporta nyo sa aming mga reactors. Thank you so much guys. Mabuhay tayong lahat. Chup. So anyways, kumuha lang ako ng clip doon sa live na yun kung saan ay naging masaya ako, no? Na masaya ako, natawa ako, na para sa akin nagkukulitan silang dalawa. So actually, for me, it's a good sign na komportable sila sa isa't isa kapag ka talagang mailabas mo na yung totoong ikaw, yung ikaw na ikaw sa isang tao, and yung makapagbiro ka na, yung maipakita mo na lahat yung kung anong kalukuhan na pwede mong maisip. Anyways, but then somehow sa part na to guys ay nababash si Rachel. Gawa ng kisyo si Rachel, ay ganito, ganyan. Rachel, irespeto mo naman yung tao na nagsasalita. Kasi ito yung part na naglulukuhan lang actually yung nagsasalita si Ruel tapos ginagaya-gaya ni Rachel. Hay nako guys. Kapag ka-bashers talaga, or yung iba dyan na hindi talaga solid ang pagmamahal nila kay Rachel, it's easily for them to judge. Though, let's give a benefit of the doubt din sa part na maybe hindi lang talaga siguro sila sanay sa humor, na sa part na magkagayahan kayo ng kung ano sinasabi ng partner mo, di ba? Ganon. Ako kasi nagigets ko yon, and I find it funny kasi I usually ginagawa ko din yun kay Wow Life, na minsan na ginagaya-gaya ko siya. Yung tipong may mga mood lang tayong mga girls na it's naging masaya tayo kapag iniinis natin sila. Yung ginagaya-gaya natin sila sa the way they talk, kung anong kinikilos-kilos ako. Yun yung minsan lang naman, hindi naman araw-arawin, yung paminsan-minsan lang naman yun. Kapag mahal ka ng taong ginaganon-ganon mo at hindi sila nagalit, and natatawa pa sila, nasa tamang tao ka. You are in a good hands lang Rachel, So, sige na nga guys, ipi-play na natin para makakarelate kayo kung anong part doon. Lalo na sa mga judger dyan. Yung ginajudge nila agad si Rachel. Galit na galit sila kay Rachel. Bakit naman gano'n, wag natin asahan lagi si Rachel na laging prim and proper. 'Di ba? Tao din siya, meron din siya mga pasimpleng kalukuhan, mga jokes around, may mga iba't iba tayo. May mga hindi tayo sa lahat ng pagkakataon ay lagi na lang talaga formal, 'di ba? Meron talaga tayong kalukuhan, lalo na kung talagang komportable tayo sa isang tao, ay talagang may lalabas natin yung kung ano tayo, wag na kayo magalit kasi naglulukuhan lang naman sila, and it's part of the relationship, it's part of their samahan na mga ganon. So nagpapakatotoo lang sila na may mga oras, may mga panahon na ganyan, 'di ba? It's funny kaya na nakikita natin yung side nila na gano'n na nagagawa nilang maglulukuhan, lalo na sa ginagaya-gaya siya ni Rachel. Cute lang kaya. Pero feeling ko ang hirap sa part ni Trixie na maging third wheel. Oh no. Serious time. Serious tayo. Serious time pa rin talaga. Kasi isa ka, mabebe ko.
Anyways, ang gwapo-gwapo ni Ruel. Actually, gustong-gusto ko yung pormahan ni Ruel. Yung may nakalagay na panyo dito sa ulo niya. Parang it's so like Dongming Sea. And very sunshine si Rachel. Ganon. Parang nature garden ang peg. Ano? Nature garden? Ay, naku, wow, live. Lagot ka sa akin mamaya. Tahimik. Ito yung araw ng yung nung isang araw to yung medyo mainit ang mga nangyayari, yung nagsasagutan ng mga taong may mga issues, nagpapaliwanag sa kanilang mga sarili, and kinagabihan ay attend sila ng birthday party ni Sir Frankie. And ganda-ganda ko sa pormahan ni Rachel dyan. Bagay na bagay sa kanya yung talaga pormahan niya dyan. Do simple, walang ka-makeup, pero super pretty. Guys, kapag makita niyo siya in person, talagang maganda si Rachel, no? Hindi siya yung sobrang puting-puti, pero hindi rin siya fair skin. Masasabi ko talaga yung flawless, ganon, no? And ang cute ng mukha ni Rachel. Yung tipong kapag nakita mo in person, talagang hindi pwedeng, kung maaari lamang ititigan mo lamang yung mukha niya kasi cute. Cute. And si Ruel, kapag nakita mo sa parang very manly and matured. I mean, pero sa personal ang cute din ni Ruel, no? Actually, sa personal makikita mo sila, mga gwapings talaga sila, guys. Sa video mo. Lang lang. Apo, wag ka mga... Nag-bless ka na, okay na yun. Sa Kiss or bless. Apo. Yung gustong-gusto ko sila actually, yung kapag nagla-live sila tapos nagbibiruan, naglulukuhan, kung ano mang drama na peg nila sa mga oras na yun. Gustong-gusto ko yung makilala ko sila kung ano sila. Unlike sa mga ibang viewers, bigla-biglang nagagalit kay Rachel, agad-agad hinuhusgahan si Rachel, ang dami ng mga nasasabing hindi maganda kay Rachel, sa simpleng pagbibiro, sa simpleng, diba, hindi nyo ba nagawa sa partner nyo ever na maglulukuhan kayo, na somehow mga adult kayo pero pabebe ka, somehow na mga adults na kayo pero yung pwede kang magiging bata din sa feeling niya. Ay, nakakaba. Bless. Ewan kiss. Ito ngayon, peryahan. Wait, tara pa rin. Sana all. Aray ko lang ang sakit naman. Nahihirapan ako sa sitwasyon ni Trixie. Yung tipong yung dalawa ay sweet, naglalambingan, nagkukulitan, tapos ikaw nasa gilid ka lang. I cannot. Pero isa sa mga nagugustuhan ko kay Trixie actually is yung pagiging supportive niya talaga sa dalawa, lalong-lalo na si bestie niya na si Rachel, and ganun din naman si Rachel sa kanya. Kumbaga, never sila nagbago. And yun, nagsusuportahan sila sa mga bawat nila, sa kung anong mga bagay-bagay, supportive cousins. Sana naman nagsabi ka, di ba? Para hindi ako nasasaktan ng ganito. Sabi ko na baga mag-kiss ako. Bago nga kita to. Si Dororo yun dyan. Parang di siya okay. Sinong OA sa kanilang dalawa? Hindi, kasi mostly tayo mga girls, tayo talaga, most of the time, tayo talaga yung OA. Ayan. Talaga tayo yung merong mood swings. Yung okay lang naman, pero bigla tayong, parang bigla naging leon yung mga mood natin. Or bigla na lang may moods tayong mga asar tayo, maghahanap tayo ng away, manginis tayo. But it doesn't really mean nagalit ka talaga sa kanya. Just trip mo lang. Iwan ko, ganun ako. Siguro kasi kapag komportable ka sa isang tao, hindi mo alalahanin kung anong masasabihin niyo, di ba? Kasi tanggap ko kanya kung ano ka. Char! Nawawala ako. Nasaan ka? Sa puso. Yung mga banat na corny, pero pasok na pasok, di ba? Yun. Siguro si Ruel,
may mga panahon na gusto niyang magpakilig or mga jokes na corny, pero alam mo naman kapag gustong-gusto mo yung tao, bintang-binta yan, di ba? Sinong Gasolinahan ba to? Sinong di uwi doon, ha? Same vibes, di ba? Same vibes. Yung mga gawin yan, ano lang yun, yung Ano? alam mo na, yung mga... Pampano? Ano ba? May mga ganun talagang lalaki na bigla na lang mag-joke na kahit na ang corny hindi naman nakakatawa. Pero, ano? Pero, nakakakilig din naman. Serious type. Serious type. So ako, OA, tapos ikaw serious type. Hindi. Grabe ba yun, no? Ano ba yun? Matured. Oh, coming from... Ayun, laging sinasabi ng mga bashers, Marisha, be mature, be professional, be ganito, be ganyan. No. Just be your Rachel, just be happy, and ipakita mo kung anong kaya mo, ipakita mo kung sino ka sa amin, and sa mga solid fans dyan, tanggap ka namin kahit sino ka. Kasi hindi ka naman masamang tao, di ba? Ano ba kayo? Hello po sa inyo lahat. Good evening po. Yung ibang fans, natatawa ako. Kasi silent viewer ako actually sa live na to after kong na shoutout ni Dodong Roel. And yung mga tao talaga, Gina G kay Rachel doon sa part na ginagaya-gaya ni Rachel. Hindi nyo ba alam na galing sila sa pag-aasaran or talagang hindi naman like hindi nire-respeto ni Rachel si Roel. Sadyang talagang it's part of ano nila, yung relationship nila, gano'n. Nagbibiruan lang sila, lalo na si Rachel. Gets na yan ni Roel. Pagpalang gabi po sa ating ina. Walaan niyo po sinong birthday ngayon. Ay, kung hindi ka talaga sanay, and kung lumaki ka sa community or sa pamilya mo na talagang never mong naranasan na gagaya-gayahin ka kung ano nga sasabihin mo. Talagang mainis ka kay Rachel or mainis ka kisyo hindi nirerespeto si Ruel. Pero para sa akin, dahil minsan ginagaya ko si Wow Life, minsan ay yun yung trip ko. Natatawa ako. And hindi ako yung tipong i-judge ko si Rachel. Ay, si Rachel walang respeto. Ay, si Rachel ganito, ganyan. Nagbago na, ang pangit na ng ugali, kung ano-ano mga sinasabi. Ano? Ay, kapag ka-basher ka, ang bilis mo talaga mag-judge kay Rachel. Or kung fan ka na medyo basher, ang bilis mo talaga mag-iba ng paningin or mag-iba agad yung judgment mo kay Rachel kapag merong kunting mali na sa tingin mo, ano ba yan? Bakit ginagawa niya yun? No? Agad-agad mong i-judge si Rachel. And sa nangyayaring mga issues ngayon, nadadamay si Rachel, nababa si Rachel, na kung tutusin, wala naman siyang kinalaman sa mga issues na nangyayari ngayon, di ba? Hindi siya involved at hindi niya kagagawan yung mga nangyayaring issues. So, actually, labas siya sa mga nangyayari. Pero naiipit siya kasi merong mga ibang bashers na, ayun, nag-aabang lang ng mga pwede nilang sabihin kay Rachel, no? Kasi yun yung satisfaction nila every time na si Rachel ay madidiin, si Rachel ay yung satisfaction nila yung pagbibigay ng hindi magandang comment kay Rachel. And buti na lang si Rachel ay aware na siya dyan and natuto na siya and immune na siya sa mga pangbabash. At kahit na gano'n, kahit na alam niya na kahit na konting kilos o galaw niya ay i-judge siya ng mga viewers or ng mga fans, ay nagawa pa rin niyang ipakita kung sino siya, nagawa pa rin niyang magiging fan, nagawa pa rin niyang magiging makulit, nagawa pa rin niyang maging makulit kasama si Rowella, no? Kasi kung aalalahanin lang niya yung mga bawat sinasabi ng mga fans na baka sasabihin ni ganito, ano naman, ay nako, hindi natin makikita yung totoong Rachel, hindi natin makikita yung totoong ugali niya, hindi natin siyang makikitang bungisngis or palatawa or hindi niya ma-enjoy yung
yung samahan nila kung lagi na lang gusto nating makita siya na prim and proper. So, let it go, guys. Don't judge easily. Lalo na kung nagbibiruan lang naman sila. Lalo na kung alam naman natin na for for fun and just for entertainment or they don't really mean it. Diba? Ganito, sana siguro. Tayo makakita. Si Trixie, hindi mag-gets. Anong nangyari? Anong ganap ditong dalawa na to? Puzzle na puzzle si Trixie. Ano nangyari sa kanilang dalawa? Napagtripan ako. But then, naintindihan ni Trixie yun. It's all about love, love, love. Gusto ko tumawa ng malakas, guys, pero hindi ko magawa kasi uubuhin ako. Ganon. And, may sipon ng person. Parang gulo natin dalawang to. Ay, ang sweet. Diba? Look at them. Kung si Rachel ay hindi nire-respeto si Ruel or kung nararamdaman ni Ruel na hindi siya nire-respeto ni Rachel, never silang maging ganyan ka-close. Never silang maging partner. Never silang magiging never nilang magugustuhan ng isa't isa kung merong mararamdaman sila na ano ba to? Hindi ako nire-respeto nito, no? Hindi ko lang maintindihan kasi sa ngayon yung mga fans Gina G sila kay Rachel talaga. Sige lang. Go. Be professional. Be mature. Ay nako. Actually kahit na minsan sa showbiz, di ba? Kahit ang tatanda nila nasa 50s or around 40s or 50s na sila, pero they're able to, pa rin, make fun of their partners and gustong-gusto ko yung mga ganong side na pwede kayong maging bata, at the same time, pwede kayong maging childish and maging ikaw sa partner mo, yung ikaw na ikaw, yung you can be silly and or baliw-baliwan. Tapos, tanggap ka lang niya. Ang saya lang sa pakiramdam na hindi mo kailangan maging super bait. Hindi mo kailangan maging very Mama Mary ang peg, no? And hindi mo kailangan maging perfect. Gusto mo lang maging ikaw na ikaw at ipakita mo lang sa kanya na ang sarap lang sa feeling na kahit anong mood mo, na kahit anong trip mo ay tanggap ka niya at kaya kanyang sabayan. Si vibes! Ika nga, di ba? Ate Joy Makaraig. Ate Joy Makaraig. Uy, Uy! Tita Bings. Tita Bings. Si Trixie talaga. Oo. Yung reaction ni Trixie talaga, no? Okay lang yan, Trix. Pas mo na ba? Ay, wait lang. Wait lang. Chat na kayo sa cellphone. De, sa part na yon, gusto ko lang sabihin na let's not judge easily. Pagdating kay Rachel, nakisyo, nagbibiruan siya, naglulukuan silang dalawa ni Ruel, tapos si Rachel lang agad-agad, yung i-pin down, si Rachel lang agad-agad na sasabihin walang respeto, being matured, di ba? Kalma lang kasi kayo, guys, hindi ba... Excuse me. Kalma lang kasi kayo. Hindi yung agad-agad nating husgahan na ang pangit na ugali ni Rachel, na kung ano-ano pang mga hindi magagandang sasabihin. And yun lang naman yung ginawa ni Rachel, di ba? Nagkakalukuhan lang naman sila, di ba? Nagkakabiruan. And also, Ruel, na take it, na masaya lang sila sa moment na yon, no? It's spices of life na mayroong isang tao na pwede mong gagaya-gayahin, biro-biroin, and okay lang, no? Kasi si Ruel, ganun din minsan kay Rachel, And then, basta.
ang mahalaga para sa kanila, nakikita ko sa kanila, same vibes at tanggap nila yung isa't isa, kung anong mood, kung anong kalukuhan, walang judgment. Nakikita ko sa kanilang dalawa ay naipakita nila kung ano at sino sila, and no judgment. Meron silang respect din sa isa't isa. Hindi ibig sabihin nagkakalukuhan sila, nagbibiruan sila ng ganun. Si Rachel wala ng respeto kay Roel. Of course not. Nirespeto nila yung isa't isa, mahal nila yung isa't isa, naiintindihan nila yung isa't isa, kaya nga tumagal sila ng ganito, di ba? Kaya nga hanggang ngayon masaya pa din tayong pinapanood sila, because meron silang respeto sa isa't isa, meron silang pagmamahal sa isa't isa, at naintindihan nila yung isa't isa, at tanggap nila yung isa't isa kung ano man ang kung ano sila, di ba? And ganun dapat tayo, di ba? Hindi natin i-expect si Rachel na 100% prim and proper, and ganun din si Dudong Roel. Hindi rin natin expect na kailangan always good role model, and dapat prim and proper din. Hindi natin makikita yung ibang sides nila, kung ano sila, kung lagi natin i-expect na lagi silang formal, di ba? Anyways, ayun, maraming salamat. Yun lang yung nakikita ko, yun lang yung masasabi ko, na for me, walang masama sa ginagawa ni Rachel. They're just having fun, and ayun, it's part of their relationship, and ayun lang, natuwa lang ako na nakita natin yung ganyang side nila, ganyang side ni Rachel, na she can make fun of Roel, and Roel also did the same thing, and okay sila parehas, no? Mahal nila yung isa't isa, walang problema. Ang mga fans lang nagkakaroon ng problema, binibigyan ng meaning agad, binibigyan o ng judgment agad, and it's very wrong. So, ayan guys, let's embrace positivity and avoid negativity, and thank you so much guys, and see you all on our next video. Comment down below kung ano sa tingin nyo. Disrespectful ba si Rachel sa part na yon, or they're just having fun, or what? Bye!